Hello po, mga mamsi, mga kabalin kong Kapampangan. So, ito po, umpisahan ko para maging aware po ang lahat, Kasi po, yung dalawang anak ko nakatira sa bahay ng lola nila. So, ang nangyari po, dahil nagkataon po, yung wifi po sa bahay is converged. So, ngayon po, ang nangyari, nagkataon po na 1 week na rin nagluloko yung converge. Sabi ko nga po, tumawag sila at ipaayos. So, hindi ko lang alam, hindi ko pa nakakausap na maayos yung anak ko kung nakapag-report ba siya sa converge kasi hindi naaayos yung wifi. So, nagluloko. So, meron pong nag-iikot-ikot doon sa bahay. So, sa baryong yun, may nag-iikot-ikot po, nagtatanong kung okay po ba ang signal ng wifi. So, ang nangyari, nagising yung anak ko dahil nanggising sila ng tao dahil puyat po yun kasi po trabaho po nun panggabi dahil call center po siya. So, ngayon, sa pagkabigla ng pagkagising, kinakausap siya. Siyempre po, hindi pa maayos yung natin kakagising lang natin. Tapos, exactly, nagkataon na sira yung wifi sa bahay. So, may nagtanong eksakto ng kung okay ba yung signal ng wifi. Pero parang nakita ko na rin yun Kasi nung naglalakad-lakad din talaga yun. Maliit lang siyang lalaki na payat. Nakatakip yung mukha. Nagtatanong-tanong nga din sila kung okay yung wifi. Sabi ko, okay naman, wala naman problema. So, nakita ko na yun. Medyo siguro yung height niya mga 5'1", tapos payat na lalaki. Pero hindi mo maaaninag yung mukha dahil takip na takip. So, ito po maging aware kayo pag may nagtatanong sa inyo kung okay yung wifi ninyo. At pag sinabi nyo hindi po kasi nagloloko. So, ngayon pag sinabi po sa inyo na gagawin nila, kukunin nila yung wifi, tapos isosoli na lang po namin kapag naayos na namin. So, ginawa ng anak ko, ganon. Kinuha po yung wifi sa bahay, kukunin namin, nanay, ayusin po namin. Ibabalik na lang namin mamayang hapon. Binigay naman po ng anak ko. So, sa pagkabigla niya, nabigay niya. Hindi naman yan na din nakuhanan ng pangalan or nabidyohan or napicturan yung taong kumuha ng wifi. So, yung wifi na yun, pag-aari po yun ng convert. So, ngayon po, ang nangyari, hindi na po bumalik yung tao. So, bagong modus po yan ng mga scammer at ng mga mambubudol. So, ngayon po, ang gusto ko pong i-share sa inyo itong video na to para maging aware po ang lahat. Kasi, marami po sa atin na may wifi na po sa bahay. Baka magkataon po, may pumasok na tao sa inyo. Ngayon po, pakiusap po. Parang tulong na rin po sa akin. Pakibidyohan nyo po. Patanggal nyo po yung mask niya or yung nakatakip po yan na tela. Hanggang dito. Hanggang dito. So, pakibidyohan nyo po. Pakipicturean nyo po. At isend nyo po sa mga barangay. Tsaka pakuha nyo po yung mga ID nila sa mga barangay. In case na nagawa nyo po yun at isa na rin po kayo sa nakatulong, baka yun po yung taong kumuha ng wifi namin, no? So, sa mga kasi po kaya ginagawa nila yun kasi yun yung bago modus ng mga scammer ngayon or mga mambudol, ibebenta po nila yon. So, yun, pag nabenta po nila yon ng mura, siyempre po, hindi naman natin alam, hindi naman natin kilala yung mga tao. Tapos, bibili tayo sa kanila ng wifi, ng ganun-ganun lang halaga. Tapos, ang mangyayari po, yung nakabili, naging aware po kayo. Bakit po? Kasi pag yan, nabili nyo ng nakaw, madadawit po kayo at makakasuhan, makukulong. Kung ayaw nyo naman makulong, sigurado magpapiyansa po kayo. So, may karampatang parusa po sa bibili ng mga nakaw na yan. So, parang tulong nyo na rin po para hindi na sila maraming mabiktima. Pakibidyohan nyo po at pakishare ninyo or ibigay sa mga barangay or police yung video para po maging aware at pwede pong ikalat para po hindi na sila makapanloko ng tao. So, ngayon po, dahil araw ng linggo, hindi po kami makakapag-report sa barangay, wala pang tao. So, ang mangyayari po, bukas, bawat anggulong dinaanan niya,
Papatignan po namin yun sa CCTV. So, ngayon po kasi mahirap na stress po yung anak ko. Siyempre po, kailangan niya yung wifi. Kahit sabihin mo pang, kailangan niya po kasi yun eh. Dahil, importante po sa kanya. Hindi ginagamit po nila yun sa bahay. So, pwede rin po siya kasi mag-work from home pag nakapag, siya ng wifi, once na, mangyari. So, ngayon po, masakit din po. Siyempre po, hindi daw po tao ng conversion. Wala daw po silang pinapuntang tao. I'm sure na hindi daw po nila tao yun. So, ngayon nga po, maging aware po kayo at ikalat nyo po itong video ko na to. Hindi po sa gusto kong magpasikat or anything or wala pong problema yun sa akin. Gusto ko lang pong ipakalat ito para po maging aware po ang lahat. Ngayon po, kung may tao talaga na nanloloob sa inyo at ganun ang gagawin sa inyo, natitignan yung wifi, i-check nila, tapos dadalhin nila, isasoli na lang po nila. Nako, wag nyo pong ipagkakatiwala. Gawin nyo po, o sige, ganito po gawin natin, bibidyohan namin kayo, tanggalin nyo yung face mask nyo, ganito ganyan, para may tiwala kami, at saka hindi po namin ito ipapadala. Kasi po, sabi ko sa anak ko, nag-aayos yung mga wifi, yung mga yan, hindi nila dinadala yan. Kasi dito nila aayusin yan kasi kukuha sila ng signal sa taas. So, bakit niya napadala? So, yun nga po, nabigla siya sa pagkagising niya. Parang nabudol siya po, nawala siya sa sarili niya habang kinakausap siya. Ganun po ang nangyari sa kanya. Kaya ngayon po, pinapaalala ko sa lahat, sana po, ito, i-share nyo po para po ma-alerto sila. O sino ka man, magtrabaho ka ng maayos. Huwag mong pag-iinteresan yung bagay na hindi ninyo pinagpaguran. Maging patas kayo. Nakakaya nyo bang ipakain yan sa pamilya nyo, sa sarili nyo? Manloko ng tao? Ibebenta yan sa ibang tao? Ang ganun-ganun lang? Sana tandaan ninyo, hindi nyo hawak ang buhay nyo. Hindi nyo alam, bukas makalawa. Kung buhay pa kayo sa mundong ito, ha? Huwag kayong manloloko ng kapwa ninyo kasi masama yan. Masama. Hindi nyo po alam kung anong mga hirap na pinagdaanan bago mapagawa yung wifi na yan or makabitan yung wifi na yan. Napapakasama ninyo, mga halang mga kaluluwa nyo. Makagawa lang kayo ng mga masasama at mapakain ninyo sa mga pamilya ninyo. Yan! Sa ngayon, nasasabi ninyo na malalakas pa yung mga katawan ninyo. Yan! Kayang-kaya nyo pang gumawa ng kalokohan. Tandaan nyo, may hangganan, may batas tayo. Hindi man kayo mahuli sa batas ng tao, sa batas ng Diyos. Sinisiguro ko sa inyo. Ang panloloko ng kapwa, alam mo anong tingin ng taas yan? Isang mamamatay tao. Sobrang malaking kasalanan. Nakagawa na kayo ng kasalanan sa batas, nakagawa pa kayo ng kasalanan sa Diyos. Kaya yun lang po. Hindi po ako nagpapasikat dito or nagpapakalat para lang i-share or kumalat yung Hindi po. Inaano ko po ito para maging aware po kayo dahil binudol po nila yung anak ko, kinuha yung wifi, sabi ipapaayos, ay aayusin nila, ibabalik din nila lang hapon, hanggang ngayon wala pa. So na-stress na po yung anak ko, na-stress na rin ako sa dami din po ng pinagdadaanan ko. Iyon po ang bagong modus na mga ngayon, mga mambubudol, mga nanloloob po ng bahay. Maraming salamat po. Sana po maging aral din to sa inyo na wag kayong basta magpapapasok ng tao. Kahit sinong tao sa loob ng bakuran nyo, nasa gate pa lang sila, kuhanan na ninyo ng video. So, yun nga po, ipapaano ko bawat anggulo ng daan na dinaanan niya ng mga CCTV. Bukas po kami magre-report dahil araw po ng linggo. Ngayon, wala pong tao sa barangay. So, yun lang po. Maraming salamat po. Mga kabalin kong Kapampangan, nangyari po yan kay ng barangay San Nicolas, San Fernando, Pampanga po. Sana po i-share ya po ni para hanggang nino man po makapaloob kay baryo ko, tod baryo Santa Lucia o baryo San Nicolas. Banta po maging aware la po rin CCTV kay barangay. Ang
tiyo na pong sahod kaya kami. Tulong nyo na lang po sa amin to. Ikalat po ang video na to para ma-alarma po sila. No, matakot silang manloob ng mga bahay at mga manlok po ng tao, ng kapwa nila. Sa mga bibili po ng nakaw, tandaan nyo, wag po kayong bibili ng wifi na walang papel. Kasi po, madadamay kayo. Siguraduhin nyo po, kumpletuhin yung mga requirements na bibili nila sa inyong mga wifi. At saka, pag wala silang papel, tandaan nyo po, wag nyo kukunin. Pwede po kayong makulong at madamay sa bibili po ng nakaw. Yun lang po, pakikalat po. Tulong nyo na lang po sa amin to para mahuli po. Yun ang budol sa anak ko. Maraming salamat po.